Yun, yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, pag-usapan ngayon natin itong kumakalat po na bali-balita na itong si Bam Aquino daw po, maka-Duterte. Okay. So, nung una, hindi po talaga ako naniwala dito kasi nga po, syempre, di ba? Dilawan, yellow, liberal. So, malabo naman po na maging maka-Duterte po yan. Kasi alam naman po natin kung anong kawalang iyaan ang ginawa po ni Digong sa mga kaalyado niyang mga liberal. Tulad nga po ni Dilima na pinakulong ni Digong nang wala namang kasalanan at saka yung siniraan nila si Leni Robredo at saka si Trillanes. So parang ang labo naman nun, no? Bam Aquino, di ba? Kakampi kay Sara, kakampi kay Digong, no? Parang ang labo naman. Pero nung nakita ko nga po itong mga ano na to, itong mga reference nga po ng mga bumabatikos kay Bam Aquino. So, ang gusto ko pong malaman sa inyo, kayo ba naniniwala ba kayo dito? Kasi papakita ko po sa inyo. Okay? So, dyan po sa Team Replay, gusto ko pong malaman po sa inyo kung totoo ba to or naniniwala ba kayo. Kasi, totoo to kasi may video tayo eh. Di ba? So, ito, una nakita ko to sa Philippine Star. Ito nung February 11 ito eh. So, sabi dito, no, inilarawan ni dating Senator Bam Aquino bilang issue sa mga politiko ang impeachment complaints laban kay Sara Duterte. Okay. Palagay ko, issue siya ng mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ay ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Okay. So ngayon, sabi nga ni Bam Aquino, yung impeachment trial daw po ni Sara Duterte, hindi daw ito issue ng mga Pilipino, kundi issue daw ito ng mga politiko. Sige, sasagutin natin yan ha. Kasi I really disagree po dito. So, panoorin po natin yung video para at least mapanood po natin si Bam, no? So ito, tinan nyo to. If I was asking you, will impeachment be an election campaign issue? Palagi ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Hindi issue ng mga kababayan natin. You won't mention it in your campaign speeches. Well, I've already said it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag pumiling sa kahit anumang partido. At siguro maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari kapag may Yan na, so bigla siyang bawi, no? Kasi actually, mga kababayan, para sa akin, red flag na po yun. Nasabihin po ni Bam Aquino na yung impeachment trial ni Sara, issue lang ito ng mga politiko. So mga kababayan, lahat po ng ginagawa ng mga politiko, issue ng politiko po yan kasi mga politician po sila. Pero wag po natin kakalimutan na ang impeachment trial po ni Sara, hindi lang po ito issue ng politiko. Issue din po ito ng accountability. Issue din po ito ng mga pagnanakaw. So kailangan natin malaman kung totoo ba na magnanakaw si Sara Duterte ng confidential fund. Hindi ito issue ng hindi ito issue ng politiko eh. Issue ito ng pagnanakaw. Issue ito ng isang vice presidente na gustong pumatay ng presidente, ng first lady at saka ng house speaker. Ano sinasabi mo dito, Bam? O ngayon bigla siyang bawi na kailangan maging fair. So, okay na sana yung maging fair eh. Pero sasabihin mong issue ng politiko? Di ba? So ito actually matagal na tong video na to. April 11 pa ata, o baka mga March pa ata ito, no? Matagal na to, February pa ata ito. Tudo ka na, parang nag-prejudge ka na di ba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung nung ipapresent ng prosecution siya ng defense, at gagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators na. Ayan So ngayon, okay na yan. Sige, stop tayo dyan. No? So ngayon mga babayan, alam nyo, no, nung una hindi masyado pinapansin yan eh. Yung mga ganyang statement ni Bam dati. Actually, pangalawa na to no? Pero mga streetwise, mas lalo pong lumakas po yung haka-haka or bali-balita or
paniniwala ng mga kababayan po natin na maka-Duterte itong si Bam Aquino dahil po dito po sa endorsement po ng iglesia. Alam naman po natin yung Iglesia ni Cristo, di ba? Pag ito nag-endorse ito, winnable. Hindi po sila mag-endorse ng talunan, ng especially kung malayo sa survey. So ngayon, nakita po natin dito no, na ang naging basihan po dito ng Iglesia ni Cristo para i-endorse itong 8 na to is winnability at saka dapat maka-Duterte. Tingnan nyo ako nagulat talaga ako dito kasi nakahanay si Bam. So, unang-una, ito Iglesia ni Cristo, 1914, reportedly endorsed the following senators. So, kasama si Bam. Pero tingnan nyo yung listahan na to. Okay, Bam Aquino, o di ba? Yung pinag-uusapan natin ngayon. Si Bong Revilla, no, na alam naman po natin na kaibigan ng mga Duterte, no? Meron pong tatlong congressman. Tatlo ba? O tama, tatlo nga. Meron tatlong congressman po na Revilla sa Congress. So, si Lani, si Jolo, at saka si Brian, yung Agimat Party List. Tatlo po yan mga kababayan, hindi po pumirma para ipa-impeach si Sara. So, pro Duterte to si Bong. So si Pia Cayetano, kapatid po ni Alan Peter Cayetano, na nakinabang din ng panahon ni Digong. Okay? So, Bato de la Rosa, makadigong. Bongo, makadigong. Marcoleta, makadigong. Amy Marcos, makadigong. Villar, makadigong. So, bakit napasama si Bam dyan? And actually, nakuha po yan sa sample ballot po. Yan, sa sample ballot ng Iglesia ni Cristo nung nakaraan pong rally nila sa Philippine Arena ata yun, no, kung di ako nakakamali. Okay. So, yun. Okay. So, syempre, sabi ko, nga, no, parang may parang it's getting interesting. Parang medyo, nakukonvince na ako. Pero kailangan ko pa ng another evidence. Kahit maliit na ebidensya na lang o reference, maniniwala na ako. Ngayon mga babayan, biglang lumabas na naman po yung pangalan po nung nanay po ni Bam. Dito. So yung nanay ni Bam na si Melanie Aguirre Aquino. So ito yung nanay ni Bam na nakita nyo nga po nangangampanya sa Davao City. So, ito So, ngayon, nabasa natin dito, no, na ito palang nanay ni Bam, na si Melanie Aguirre Aquino, na nangangampanya po ngayon sa Davao City. Davao roots pala ito. O, Melanie Aguirre Aquino, mother of Senator Bam Aquino, Senator Paulo Bam Aquino, recalls her early days in Davao where she studied at Santa Ana Central Elementary School. She got married decades back despite being raised in Tarlac. She says her son, Bam Aquino, has a heart of the Baweño just like her. Patay tayo dyan. 2019 niya pa sinabi ito, Tingnan nyo, Sinabi ito ng nanay ni Bam, 2019 pa. Hindi pa po tumatakbong senador si Bam. Actually, talo ata siya dito Tama, 2019 talo si Bam dito. O tumakbo si Bam dito 2019 sa 8 Derecho, number 13 ata siya or number 14, no? Tapos 2022, hindi na siya tumakbo kasi nga po, naging campaign manager po siya ni Lenny. Parang malupit ito. Si Bam Aquino daw po, meron daw pong puso ng isang Dabawenyo. Katulad niya. Okay. So ngayon, mga kababayan, ito. Kasi mga streetwise, no, kung talagang maka-Duterte itong si Bam Aquino, wala na. No, in my own opinion, kasi nasabi ko pa naman na boboto ko to, withdraw ko na. Kasi para sa akin, mga streetwise, no, tama tayo doon. Importante naman po na mayroong plataforma po yung mga senador na tumatakbo. Pero malaking factor po talaga para sa atin na ang manalo senador maging fair dun po sa impeachment trial ni Sara. Paano pag ganito nakikita namin? At by the way, meron pang isa dito Ito kasi makaka-copyright po tayo dito kasi sa ABS-CBN ito. Pero subukan natin i-play through cellphone lang para hindi tayo makaka-copyright. So dito po, ito po yung interview ni Bam Aquino kay Karen Davila na tinatanong po si Bam Aquino kung sang-ayon ba siya na ipahuli si Duterte sa ICC.
So sabi ni Bam, okay naman daw, 'di ba? Pabor daw siya, pero mas gusto niya litisin muna si Digong sa Pilipinas. So hindi kasi ako nagulat talaga ako kasi dilawan ka eh. Hindi naman po ganun yung ideology ng dilawan eh. Ang ideology po ng dilawan is may due process. Well, ang point natin dito, may due process sa Pilipinas, pero alam naman po natin na manipulado ni Digong nung siya ay presidente at hanggang ngayon. Oh, so tingnan nyo to ha. Ito yung sinabi ni ano ha. Sana marinig nyo lang, sana marinig nyo. Oh, game. Kasi hindi ko kasi pwedeng i-play kasi nga makaka-copyright tayo. ABS-CBN kasi ito eh. Na kailangang humarap si dating... Sang-ayon ka ba na kailangang humarap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC? Yes, sangayon ako dyan, Karen, pero mas mahalaga na humarap siya. Kung meron mang proseso dito sa Pilipinas, mas mahalaga na, for me, dito sa Pilipinas yan, marinig ng korte natin. O, di ba? Parang hindi dilawan. Grabe naman to. Kasi alam naman, di ba, pag sila de Lima, dilawan, liberal, pag tinanong mo, hindi, dapat sa ICC yan. Oh, kasi manipulated yung ano. Hindi, kasi ang point dito mga kababayan, na paano ko nasabing manipulated, isipin nyo, ito binabanggit ko na to eh. Nung panahon po ni Digong, pag kayo po namatayan po sa drug war, yung pamilya nyong namatay, meron tama ng tingga ng bala sa ulo, ang nakalagay po doon, namatay po sa sakit sa puso. So, manipulated. So, paano tayo magtitiwala sa judicial system ng panahon ni Digong regarding lang naman sa drug war kung ganito? Kung may mga ganyang klaseng mga issues. So, well, ang point ko lang dito, di ba? Kung baga dati, Bam Aquino, 100% kasama na sa balota ko. Pero ngayon, mukhang 50-50 na. Baka bukas, 60-40 na. 40-60 pala. Baka bukas 40-60 na. O di ba so nabawasan ako, no? So, 7 na lang ulit sila. 7. Tama ba? 7. Tama. 7 o 8. So kayo mga kababayan, so kayo ba naniniwala ba kayo dito sa balita na to? Na itong si Bam Aquino pro Duterte ng patago? Di ba? Or naniniwala kayo na mas mamumutawi sa kanya yung pagiging liberal niya? Okay? So yun, nasa comment na po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Importante po yung comment ninyo, ha? So yun, no? So, yan din po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. At kung di naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. So, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.